Update sa ating apple cider vinegar. Nauwi na pala si asawa, guys. Na 4 days wala sa bahay. Magluluto siya ng marmalade. Ito na yung ating nagawa na marmalade. 2.5 kilos. And this is really homemade. Napakasarap sa tinapay. Good morning, guys. Kakabalik ko lang. Naghatid kay anak. And dito sa amin ngayon is basta autumn, ganyan talaga. Palaging na ulan and malakas yung hangin. Tingnan nyo naman. Lamig na lamig ako. Pulang-pula yung aking cheeks. And basa. Nag-ulan, tapos ang lakas ng hangin. Yan talaga yung problema. Tapos nagbike lang ako, naghatid kay anak. Kahapon, hindi pala nag-aral si anak. Hindi ko na ihatid sa kindergarten dahil kahapon naman sobrang lakas ng ulan. Ngayon naman, grabe, sobrang lamig. 6 degrees. Grabe talaga. O, tingnan nyo naman. Ganyan yung buhay at ganyan yung buhay ko dito araw-araw. Dahil wala nga akong basa ng balay. Hala, basa na masyado yung aking jacket. Dahil wala akong driver's license and walang masyadong bus na dumadaan dito. Kaya, kailangan kong ihatid si anak with kanang kuan sa aking bike. Talaga, araw-araw. No choice. And, okay sana kung mayroon si asawa, siya yung maghatid sa umaga. Kukunin ko na lang sa hapon. Kaso, hindi pa na uwi si asawa. Ngayon pa yun, mamayang hapon pa yun uuwi. Grabe, sobrang lamig ng aking kamay. Tingnan nyo naman. Kapag winter, talaga, sobrang lamig na talaga. Parang iyang, like, umaabot na ng negative yung, mga negative yung temperature. Yung kamay ko, parang hindi mo na siya hindi mo na siya magalaw. Siri! Gusto ko sanang mag-walking kay Siri kaso ulan. And then, basa yung basa ang, syempre kapag ulan, mabasa siya. And sobrang lamig din. Mamaya na lang siguro bago ako babalik kay anak, i-walking ko siya. Yung aking jacket, mabuti na lang yung aking jacket is waterproof. Kaya, kailangan talaga mag-invest ng jacket na waterproof at saka windproof. Kahit mahal, para protected ka talaga. Yan lang talaga yung protection mo sa ulan. Sobrang lamig, grabe. Nakakaiyak, alam nyo. Habang bumiyabiyahe ako, parang tumutulo yung aking sipon at saka luha sa kalsada. Sobrang lamig talaga. Halos, parang hindi ko na kaya yung lamig. Kaso wala tayong choice. Kaya kapag talaga dito sa Germany naninirahan kayo sa mga bukid or mga bukid areas katulad namin, probinsya areas katulad ng tinitirahan namin, mas talaga na kailangan talaga na meron kang driver's license. Dahil kung hindi, katulad ka sa akin, magtitimpla tayo ng Energen. Alam nyo, hindi, kasi ako makape. Tapos, dito sa Germany, kailangan talaga na uminom ng, hindi kailangan, pero para mainitan yung katawan. So, it's better na uminom ng mainit na inumin. Usually, nagtiti ako, pero nga, meron tayong dala ganito, galing sa Pilipinas. So, ito yung inumin ko ngayon. Sabi ni asawa, nag-message kasi ako ngayon na hindi ko sana na sobrang dito, sobrang maulan and kanang kuan, may bagyo kasi dito, may storm warning. Tapos sabi ni asawa, wag ko na lang daw ihatid si anak. Kahapon, hindi na yun pumunta sa kindergarten at kapag dito lang naman sa bahay, sobrang boring. Dito lang sa bahay, nanonood ng TV, naglalaro. So, bukas is weekend na, so 2 days na naman walang eskwela. Sabi ko, ihahatid ko na lang siya ngayon. Update sa ating apple cider vinegar. Meron na siyang bubbles. Ilang araw na ba ito? Parang Sunday ito hinarvest siya. Kailangan na natin siyang i-mix. Minimix ko naman ito araw-araw.
Amoy ano na. Amoy parang nag-ferment na siya. Medyo amoy maasim na. Uy! Amoy maasim na nga siya. Uy! Madami tayong apple cider vinegar. Ngambak naman ni. Lakit. Tsaka kailangan natin i-mix yung nasa ilalim para mag-mix talaga yung mga particles. Particles, pati yung sugar. Hindi pwedeng mag-stay lang yun sa ilalim dahil yan yung nakakatulong para maging suka itong ating apple. Excited ako nito dahil first time nating gumawa ng apple cider vinegar. Sa dami ng nang-harvest kong apple cider vinegar dito, since dumating kami dito sa Baden-Württemberg, ngayon pa ako nakaisip na gumawa ng apple cider vinegar. Ay, meron na nga siyang mga bubbles-bubbles. Oh. Nauwi na pala si asawa, guys, na 4 days wala sa bahay. And ngayon, magluluto siya ng marmalade. Last June, napakadami naming... What is this? Cherry! Cherry! Ginoo ko, Lord! Napakadami naming cherry. Na-harvest. Sobrang dami talaga. And nandun lahat sa freezer. And yung freezer namin punong-puno na. And wala na talaga kami malagyan. Hindi ko alam bakit nilagay namin lahat. Si asawa kasi nilagay namin lahat doon dahil hindi namin kaagad siya na gawa as marmalade dahil that time, June kasi is sobrang busy ko sa garden and kapag magluluto ng marmalade is si asawa yung gumagawa. Frozen pa yan sa lahat. Itong mga cherry na ito, hindi ito lahat sa garden namin na harvest. Merong mga na-harvest namin sa garden, but mostly, mas marami yung na-harvest namin doon sa workmate ni asawa. Meron silang isang cherry na napakalaking puno and sobrang dami ng bunga. And sabi na kanyang workmate, hindi na daw nila ma-harvest sa sobrang dami dahil madami na din daw silang na-harvest, marami na din silang nagawa na marmalade, and marami pa din sa freezer. So, ipinamigay nila sa amin. Kami yung nag-harvest. Ay, nakakatuwa mag-harvest ng mga grapes. Cherry. Mag-harvest ng mga cherry. Sobrang tuwang-tuwa ako nung nag-harvest ako doon. Kahit isang malaking balde yung na-harvest namin, para pa din siyang hindi nakuhanan dahil sa sobrang laki and laki ng puno at dami ng bunga. Tapos, hinahaya kapag hindi daw yung na-harvest lahat, dahil hindi naman kami babalik pa sa isang balde na yung na-harvest namin. 20 kilos at ayun, 18 kilos yung harvest namin. Hinahayaan lang nila na magsihulugan yun siya. We have pure red currant there, and then I don't eat it because it's so maasim. Yeah. Maybe you can mix it. Yung red currant kasi, guys, masarap siya. Ay, masarap siya talaga. Sobrang asim niya. Kapag, ano ka talaga, magsakit yung tiyan sa sobrang asim. Hindi din pala nilagyan ng asawa ng tubig. Magtubig ito siya. It will make water siya, soda. Yeah. And then also with the juice get out. The juice get out, and also the sugar that we will put here. So she wants the rest of our pipes buried inside. Nakita ko lang ito sa freezer ba. Maliit lang naman yan. Berries. Sagol-sagol yan siya. Maliit lang naman. Hindi naman yan mag-ano sa taste. Sayang naman kung itapon natin yan. Tinanggal ko na sa freezer. And ito na yung nangyayari. Wala yan siyang nilagay na tubig, pero lumabas na yung kanyang juice. But I think
nakadagdag din yung frozen siya. Mas dumagdag yung juice. Mas marami yung juice. And we still don't put sugar, or? Yeah, we still don't put sugar. It have more juice, or? Yeah, it seems like. Ethan! Kailangan pala natin itong idugmok. Ganito na lang gagawin natin. Malapit na naman ito. Kailangan din natin itong gawin ngayon para sa susunod na taon makapag-harvest pa tayo ng marami. Makagawa naman tayo ng bagong marmalade. Ito pala mga marmalade namin. Ito na yung ginagamit namin kapag kanang mag-breakfast, kakain ng tinapay. Like how many years already? Since nandito kami sa Baden-Württemberg, hindi na kami bumibili ng marmalade. Oo talaga yan, hindi na kami bumibili ng marmalade. Gumagawa na lang kami ng marmalade. Yung mga first na ginagawa namin noon is we make kanang blackberry, yung mga wild blackberry. Yun yung marami yung nagawa namin sa unang taon namin dito sa Baden-Württemberg. So ngayon, hahaluan ito ni asawa nitong Johannisberry o red currant. Ito siya, talagang maasim talaga ito siya. It's already marmalade. Yeah, ginawa na itong marmalade ni asawa. So pagtikim ko guys, sobrang asim niya. Hindi talaga makain. But now you can mix more again. Medyo naging sticky na gani siya, oh. Yung red currant na nilagay natin, meron na yung sugar. What do you call that? Pectin? Para sa marmalade making ba, yung sa kanya, parang jelly ba? So, ganito pala yung itsura ng It's mixed with sugar and yung binibili ba na panggawa ng marmalade. This one you need to mix by your own. There was no sugar included. And this is already mixed. Yeah, something like this yung binibili namin na pang you will put more? Yeah. One package is just good for 1 kilo. 1 kilo fruits? Fruits. Yan yung itsura niya guys. It's like mix of sugar and yung parang pectin na pang it helps the marmalade na magano siya para siyang jelly. Was ist die Blüte? Nagdagan pa pala ni asawa ng kalahati. Tingnan nyo guys, ganito yung consistency niya. Matamis siya. Matamis. It's sweet. And Sweet. more sour? Yeah. Well, we can put one more. No. Wait. Yeah, it's enough. It's sour already enough. Okay. Yan, ito na yung itsura. Nag-bubbles na. So, sabi ni asawa, kapag finish daw, ganyan daw yung itsura. Mag-bubbles na siya. Ngayon is ilalagay. Medyo mainit pa yan siya. This is still hot. You will already put it there? When it's not hot anymore, it's solid marmalade. Maglalagay din ako dito sa akin. Yeah, okay, right. What you will do with the other? Also like that. It will not work, it's too small. It's okay. It will work. This is okay? Is this okay? It don't work. It will work. Believe me. Mine don't work. Why? Because Nag-stuck na yung mga mga cherry.
Because we don't puree it. Maybe we will puree it. Pero kasi, para sa akin, mas masarap kasi yung, hindi talaga nag-work. Mapapagalitan ako nito. Ay, sorry! Hindi lumabas. Because it's so high. Not so high, it's because it's too big. Yeah, but if I make like that, it will go out. But, kapoy mag-explain. Oy, just to Lord. Do out? Yeah. Fatima. Hey, boy. I need somewhere I will put this. You want to help, anak? Yeah. Yeah! Nisalom ng kutsara. Yeah, Glaish. Tutulong din daw si anak. Ayun. Akala siguro naglalaro lang kami dito. Uy, Lord. It needs to be full. Yeah. Mama, Yeah, but then, no. If I will put it directly, it will be 30. Yeah, that's why I also don't like it. Ito na yung ating nagawa na marmalade. Ano siya? How many kilos? 2.5 kilo. 2.5 kilos. Ito yung nagawa natin. 3 malaki. Ayan siya. Malalaki yan siya. Sobrang laki naman ito. And 3, 4 na ito ba? Maliliit. So, merong hindi masyadong napuno. Ito is, hindi ko na ito itago. Kakainin na natin ito. Lagay ko na ito sa ref. Masarap ito. Ito yung first time na gumawa kami together with nahihaluan namin ng yung red currant. So, I will try it. Mas masarap kasi yung medyo masim-asim. Meron pa kaming extra na 2 baso. Ito is, na ano na kasi ito siya. Nilinis na asawa ba na, what did you do with this? Pinakuluan. I put it back in the... Yeah, but you already cleaned this. You may, you sanitize it already. So guys, ito napakadami. Alam nyo, hindi ko naman din ito mauubos lahat dahil ako lang man ang nagmamarmali dito sa bahay or sometimes si Ethan. And show this. And what is that? Tomorrow you can show that it don't make anymore. So that's the vacuum of the... that you know that it's already sealed. That's Then you know it's sealed. Okay. But this one, it don't have. Tataka ako, bakit meron kaming ganitong glass? Dahil usually yung glass namin is recycled. Ito is from, I think, tomato sauce na binibili sa grocery. May isang Pilipina nagbigay sa akin ng napakadaming glass. Tapos, nirecycle lang namin, nilinis, sinanitize, pinakuluan. Tapos, tinanggal yung papel na nakalagay dito. So, recycle lang talaga ito siya. And natinga ko bakit merong ganitong bagong-bago yung itsura. Ito pala yung binili namin doon sa binilhan din namin ng mga glass na ginagamit ni asawa sa kanyang hobby na wine. Nakalimutan ko, bumili pala kami ng mga ganitong mga glasses. So, next time na bibili kami, dahil mag-order na naman si asawa, bibili kami ng maliliit na like ganito lang siya ba. Dahil ito talaga yung perfect na marmalade. But I get more like this. Yeah, it's okay. Yeah, this is small. It's small. But there's also more smaller. So, anyways, yan lang muna. And tomorrow, ipapakita ko sa inyo kapag maano na siya, mag-sealed na siya. Itong ganito is, hindi na ito mag-move. And, mahirap na siyang buksan. Every time na nagbubukas ako ng asawa every time na nagbubukas ako ng isa, si asawa yung pinapabukas ko. Good morning everyone. So ngayon, ito yung ginawa natin na marmalade kagabi. Yung cherry marmalade. And yung kagabi, kung naalala nyo, yung tinry natin ito, may tunog pa. And this one is hindi na siya mag-move yung ito dito ba? Yun dyan. Yan siya.
Kahapon kasi, kagabi kasi is ano yan siya, ano pa. Yung hindi pa siya na-sealed is, nag-move pa. Ito siya. Basta, yun. Anong pangalan yan? And then, syempre, ito yung gamitin natin sa ating tinapay. Is vamp, Papa. Just tinapay. Yeah, just put it there. Ayan, yung na-sealed. Yan. So, yan. Ang bango. Meron pang bubbles. Ooh. Ay, masarap. Saka. Masarap siya. Medyo may pagka-maasim. This one is better. Because this is just so sweet. Ito cherry din ito siya. Pero walang halong red currant. I remember it tastes like the marmalade I always buy in the grocery before. The expensive one. But it's like, it's the black one. I think it's a wild berries. Breadfruit. Sarap. Very fresh cherry. Napakasarap sa tinapay. Want to try? On? Leka? Very good. Masarap siya, guys. Masarap talaga siya. I more like this. And it's more red than the other. Maybe because red currant. No? Maybe because of the red currant.